Yes, Lord, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw na Ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ialay po natin ang ating mga buhay sa Diyos. I give my all to you. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I'll obey. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Will always lead to blessings. Lord, have your way in me. Not my will, yours be. Here I stand. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Tell me and I'll obey. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Will always lead to blessing. Lord, have the way in me. Let my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. I will worship. I will worship you forever. I will worship you. I will. Kung ninanais po ng puso natin na magpuri sa Panginoon, wag po tayong mahiya. Atin pong itaas ang ating mga kamay sa Kanya. I will worship you. I will worship you forever.
ating sambahin ang ating Panginoon. I will worship you forever. I will worship you forever. I will worship. Minsan pa po, I will worship you, Lord. I will worship you forever. I will worship. I'm forever yours, Lord. I'm forever yours. Bigay po natin yung best na palakpak sa Panginoon. Yung pong karapat-dapat na palakpak sa Kanya. Tayo po'y saglit na manalangin. Ang Panginoon, Ikaw nga po ang patuloy namin pupurihin, patuloy po namin tatakilain, Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo pong mga mensahe, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga awit, Panginoon. Lord, kami nga po'y naririto ngayon, Panginoon. Patuloy niyo nga pong ilagay sa aming puso, Panginoon, yung pong pananabik sa iyo, Panginoon. Yung pong desire, Panginoon, na Ikaw po ay amin pong makita, Lord, ng mukhaan, Panginoon. Makita po namin kung gaano ka po kadakila, Lord. At totoo nga po, Panginoon, na Ikaw lang po yung tunay na Diyos na dapat namin purihin, Panginoon. Kaya nga po ang aming pong buhay, Lord, ay patuloy po namin iaalay sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo nga po itong pagbungahin, Panginoon, na hindi lang po kami, Panginoon, maging katulad, Panginoon, ng mga taong hindi naniniwala sa iyo, Panginoon, na pinagtatawanan ka, Panginoon. Ngayon nga pong oras na ito, kayo po ang patuloy na magbago ng puso ng bawat isa, Panginoon. At ilagay niyo po ulit po, Panginoon, yung pong pananabik sa iyo, Panginoon. Lord, Ikaw po ang patuloy namin dadakilain hanggang sa matapos po ang pananambahang ito, Panginoon. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo, atin pong bigkasin ang LEC Vision at LEC Mission. Bigkasin po natin muna ay ang LEC Vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkilingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabubuhay. LEC Vision, Mission. Para kay Jesucristo, maganda at magbubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Tayo po ay maaari na magsiupo. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Tayo po ay tahimik na manalangin na mayroong pagsisisi.
tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan at tagay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Sumatin po ang kagalakan at kapayapaan ng pagkapatawad ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating po mga katabi na isang napakagandang gabi. Tayo po ay dadako sa pagbabalita. Kahit hindi po ito napalagay sa atin pong liturgy, tayo pa rin po ay magpapatuloy po sa atin pong pagbabalita. Para po sa church activities, April 28 po, ito po ay sa darating na Sabado ay ang Cluster F General Assembly sa UCCP Rizal. At sa April 28 din po, 5:45 p.m. ay inaanyayahan po lahat po ng mga kabataan na naririto na dumalo po at sama-sama po tayo na umattend sa Youth Worship Service, 5:45 p.m. At para din po sa mga magulang na meron pong anak na mga kabataan, encourage po natin yung atin pong mga anak na umattend po ng mga ganitong gawain. Sa May 5 naman po ay ang Male and Female Pre-Encounter, 9 a.m. hanggang 4 p.m. Sa May 5 din po ay ang Medical at Dental Mission sa Balagtasin. May 8 Council Meeting, 6 p.m. May 10 hanggang 12 naman po ay ang Encounter. May 12 ay muli po ang Youth Worship Service, 5:45 p.m. Sa May 13 po, ito po ay linggo, ito po ay araw po ng mga nanay, ito po ay Mother's Day. May 18, UCM Fellowship and Retreat. May 19 din po ay ang Medical Dental Mission, ito naman po ay sa SICO. At kaugnay din po ng Medical and Dental Mission, nananawagan po tayo sa mga kapatid nating nurses at doctors na muli pong makasama sa mahalagang misyon na ito ng Iglesia para po sa mga kapatid natin sa mga outreaches. At muli po sa May 26 po, ito po ay last Saturday po ng month ng May, ito po ay Youth Worship Service, 5:45 p.m. At ang bawat isa po ay ine-encourage po na umattend po ng Sunday School tuwing umaga po ng Sunday at ini-invite din po ang lahat po ng mga couples sa Couple Sunday School class every Sunday at 8 a.m. Dawn watch po every Tuesday, Thursday, and Saturday, 5 o'clock a.m. hanggang 6 o'clock a.m. Para naman po sa mga umaattend po ng School of Leaders 1 o SOL1, tuwing Sunday po ay 2 to 4 p.m., Saturday 3 to 5 p.m. SOL2 naman po every first and third Saturday 6 to 8 p.m. and every second and fourth Thursday 6 to 8 p.m. At ang lahat naman po ng nakapag-encounter na ay inaanyayahan pong dumalo sa post-encounter. Sa female po, ito po ay every Saturday na pinapangunahan po ni Pastora Ophel Vergara every 3 to 5 p.m. Male po ay Saturday din na pinangungunahan po ni Elder Romy Aldueza 3 to 5 p.m. din po. At meron din pong kids post-encounter Saturday 1:30 hanggang 3 o'clock p.m. At inaanyayahan din po ang lahat na dumalo po every Thursday, every first and third Thursday, 6 p.m. Ito po ay G12 mentoring. At para naman po sa KTKK activities, April 26, post-encounter po sa UCCP Malabag. At April 30 hanggang May 2 naman po ay ang 14th Annual KTKK Conference sa UCCP Tagaytay. At sa balita po, para po sa mga kababaihan, magkakaroon po kayo ng visitation o fellowship sa lugar po kay Nanay Presi Cator sa Latag sa Wednesday, April 25, 10 to 12 noon. Ang meeting place nyo po ay dito sa church. Ang departure time ay 10:15 a.m. Speaker Teacher May Baroja at testimony ni Teacher Sena Bahia.
Kaugnay po nung sa kababaihan, patuloy pa rin po ang kanilang panawagan para po sa CWA fundraising project. Ito po ay junk selling. Makipag-ugnayan na lamang po kay Ate Mariza, Ate Nini at Teacher Hilda. All Cell Leaders Meeting po and Fellowship, ito po ay nagsimula noong Lunes, April 16 at ito po ay magaganap muli sa June 18, August 20, October 15, December 17, 6 to 8 p.m. At inaanyayahan din po ang lahat sa Pulo Christian Church 25th Anniversary sa April 29, 2012. Magkakaroon po doon ng pananambahan at fellowship sa ganap na ika-2 o'clock ng hapon. At para naman po sa balitang election, sa April 29 po ay gaganapin po ang election of Church Council Officers. At babanggitin ko din po yung mga candidates for Church Council Officers Ecclesial Year 2012 hanggang 2013. Chairman po ay Eric Lucero, Vice Chairman Romy Aldueza, Secretary Edith Cabilitazan, Financial Secretary po, dalawa po ang nominated, Celi Umali at Debbie Pelias. Treasurer, Nilda Osorio at Auditor po, Wilma De Castro. Para po sa Board of Elders, ang mananatili po ay sina Elder Lai Baroja, Elder Rowena Hernandez, Elder Ronald Sarmiento at Elder Ellen Lucero. At for election naman po, ang mga nominees po ay sina Joy Liego, Liza Moises, Nini Aldueza, Crescencia Alvarez at Feli Aguilera. Para naman po sa Board of Christian Educators, ang mga mananatili po ay sina Angeline Langcaon, Sara Cabilitazan at Mirna Oliva. At yung mga nominees naman po, Abby Baroja, Jeren Nieva, Juden Nieva, Fetan Duyan, Doktora Aida Indino, Doreen Baroja at Carisha Indino. Para naman po sa Board of Deacons, ang mga mananatili po ay si Enrica Malbas, Grace Ra. At for election naman po, sina kapatid na Del Golfo, Presi Mercado, Alfred Baroja, Ninette Orias, Tina Loria, Eva Toledo, Nini Agno at Joy Landicho. At tayo din po ay nakikiramay po sa sambahayan po ng Cuenca Panopio sa pagpanaw po ni kapatid Dading Cuenca noong Biyernes. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Marami pong salamat, Ama, dahil patuloy niyo po kaming iniingatan, ginagabayan, Panginoon Diyos, at patuloy mo kaming binibigyan ng lakas upang maranasan namin, Panginoon Diyos, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, Panginoon Diyos. Lord God, marami pong salamat sa buong maghapon dahil batid po namin na sa lahat ng aming ginawa, kami po ay iyong sinamahan. At sa gabing ito, Panginoon, sa kapahayagan ng aming pag-ibig at pagpapasalamat sa inyo, narito po, Panginoon Diyos, ang aming mga sarili, Panginoon Diyos. Inihahandog namin upang minsan pa, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe ng iyong salita at ng iyong mga mensahe sa pamamagitan ng awitin at ng mga panalangin, Panginoon Diyos. Lord God, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo. Sa mga karaingan at sa mga dalangin na patuloy naming ipinapailang lang sa iyo. Sa mga kapatid naming may mga karamdaman, Panginoon Diyos, batid po namin na hindi maikli ang iyong mga kamay upang hindi sila maabot ng kagalingang, Panginoon Diyos, kanilang hinahangad. Patuloy mo po, Panginoon, silang pagpalain. Patuloy mo po, Panginoong, hipuin ang bawat karamdamang kanilang tinataglay. Pagkat alam namin, Panginoon Diyos, kung meron mang pinakamagaling na manggagamot sa lahat, ikaw iyon, Ama. Panginoon, itinadalangin din po namin sa inyo. Hindi lamang ang mga pisikal na kahinaan meron kami, kundi maging, Panginoon, ang mga espiritual na pangangailangan namin.
Lalo, Panginoon Diyos, sa panahon na kami ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, Panginoon Diyos. Patuloy mo po kaming patatagin. Patuloy mo po, Panginoong, paglinawin ang aming mga isipan. Higit sa lahat, bigyan mo ng pangunawa ang aming mga puso upang patuloy kaming manalig at manghawak sa iyo na tunay na maaasahan namin, Panginoon, ang iyong pangako sa amin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Idinadalangin namin sa iyo, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid na sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos, ay nawalan ng mahal sa buhay. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kaaliwan, pagkat tunay na napakasakit, Panginoon Diyos, ang mawalan ng mahal sa buhay. Ngunit alam namin na mayroon kang sariling pamamaraan kung paano sila makakaranas ng kaaliwan, Panginoon, pagkat alam namin na ikaw lang ang makapagbibigay sa kanila ng ganitong uri ng kaaliwan. Lord God, dinadalangin din namin sa iyo ang bawat gawain ng iglesia mo, ang mga nakaraang gawain, Panginoon Diyos, ang bain niya, Lord God, na kung saan dito sa aming iglesia, ginanap, Panginoon. Tunay na ikaw, Panginoon, ang sumama sa 2 araw na gawain na ito, na naranasan ang tunay na kahulugan ng kapatiran, bagamat alam namin, Panginoon Diyos, na ang mga kapatid namin na nagmula sa iba't ibang lugar, Panginoon, ay tunay na nakaramdam ng pag-iibig at pagmamahal mula sa iglesia mong ito. Kaya, Ama, maraming salamat dahil alam namin ikaw ang nakasama namin sa mga ganitong uri ng gawain. At kung, Panginoon Diyos, dinadalangin pa rin namin sa iyo ang mga nakahanay na gawain mo para sa iglesia mo, ang darating, Panginoon, ng pre-encounter, Panginoon Diyos, ang post-encounter, Panginoon Diyos, ang encounter, Lord God. Lord, ikaw po yung sumama sa mga delegado, Panginoon Diyos, bigyan mo sila ng kuuhawan sa mga ganitong uri ng gawain. At ikaw rin at ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng mga tagapagturo mo at maging ang mga spiritual guides, Lord God. Alam namin, Panginoon Diyos, na hindi namin magagampanan ang lahat ng uri ng gawaing itinatalaga mo sa amin at hindi mararanasan ang lahat ng katagumpayan kung ikaw ay wala sa kalagitnaan namin. Kaya, Ama, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Humihingi kami ng paggabay. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong pangunguna. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang nararapat naming gawin upang makapagbigay luwalhati ito sa iyong harapan, upang makapagbigay ng tunay na kahulugan, Panginoon Diyos, ng pananampalataya. Lord God, alam namin, Panginoon, na ikaw ang makakasama namin. Lord God, idinadalangin din po namin sa iyo ang bansang aming kinabibilangan. Patuloy mo po, Panginoong, bigyan ng banal na pagkatakot ang bawat tagapanguna. Alam namin, Panginoon Diyos, na ikaw ang nagtalaga sa kanila. Ikaw ang naglagay, pagkat nalalaman mo kung ano ang kapasidad ng kanilang mga kakayahan. Kaya, Ama, kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng nararapat nilang gawin. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kaisipan, Panginoon, na higit sa lahat, naisin nila, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa kanilang kapwa, ang tunay na kahulugan ng kanilang mga ipinangako, Panginoon Diyos. Pagkat alam namin, Panginoon Diyos, na kung sila man ay merong, Panginoong, mga itinalagang pangako sa iyo, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kaya mong ipagkaloob sa kanila ang lahat ng ito kung sila lamang, Panginoon Diyos, ay magpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon Diyos, alam namin, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon Diyos, ang lahat ng karunungan, ang kapayapaan, Panginoon Diyos, kung ito ang tunay na dinidesire ng aming mga puso. Kaya, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Natulungan mo po, Panginoon, ang mga tagapamuno mong ito upang ang laging hinihiling na kapayapaan ay tunay na maranasan. Maging, Panginoon Diyos, idinadalangin namin sa iyo ang nalalapit, Panginoon Diyos, na eleksyon ng mga opisyales para sa iglesia mong ito. Lord God, dumadalangin po kami sa iyo
na kung paano po sa mga nakaraang taon na binigyan mo kami ng tagapanguna, Panginoon, na naglingkod, Panginoon, nagbigay ng kanilang mga sarili, nagbigay ng kanilang mga kakayahan, nagbigay ng kanilang mga panahon, muli kaming dumudulog sa iyo. Upang, Panginoon Diyos, ang lahat ng gawain para sa iglesia mong ito, Panginoon, ay aming mapagtagumpayan at aming masunod upang higit, Panginoong, makatalima kami sa mga nais mo para sa amin. Panginoon Diyos, idinudulog namin sa iyo ang lahat ng ito, pagkat alam namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, kinakailangan namin, Panginoon, ang katagumpayang tunay na nagmumula sa iyo, mula sa mga kalusugan ng aming mga lupang katawan, mula sa mga pangangailangan namin, Panginoon, para sa mga pang-araw-araw namin mga pangangailangan, mula sa relasyon meron kami sa loob at labas ng aming tahanan, at maging, Panginoon Diyos, sa espiritual na aspeto ng buhay namin. Sa iyo namin, Panginoon, inilalagak ang lahat ng ito, pagkat alam namin bilang iyong nilikha, ikaw higit sa lahat ang nakakaalam at nakababatid ng aming mga pangailangan. Marami pong salamat, Ama, sa katagumpayan mo para sa aming mga kasalanan, at maraming salamat, Ama, sa kadakilaan ng pag-ibig mo na aming nararanasan. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa sa banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Lucas chapter 8 verses 43 hanggang 48. Ganito po ang sinasabi. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni numan. Naubos ng lahat sa papagamot ang kanyang kabuhayan. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipos sa palawit ng kanyang damit, at pagdakay tumigil ang kanyang pagdugo. Nagtanong ngayon si Jesus, "Sino ang humipos sa akin?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Guro, naliligid po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humipos sa akin. Naramdaman ko may bisang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinipos si Jesus at kung paano siya gumaling agad. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban." Tayo po ay pinagpala sa pagbasa ng banal na kasulatan. Makakaupo na po ang kapulungan. Mga kapatid, ngayon pong araw na ito ay dinideklara o parang celebration ng Earth Day. Pero hindi po tungkol sa Earth Day ang ating pag-usapan. Pero kung kayo po ay kahapon ay naka-attend sa Baynihan,
napakaganda po ng input na shinare ng anak ng isang pastor tungkol sa climate change. Kahit to sa gitna ng init, nagtiis din po kahapon yung mga audience na matuto. Tayo po'y saglit na manalangin. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, sa gabing ito at patuloy na hinihiling ang pagkilos ng iyong Espiritu Banal kahit po sa gitna ng init ng panahon na parang nakakapagod, nakakapanghina ng katawan dahil parang hinihigop ng init ng araw ang aming lakas at ang tubig sa aming katawan. Panginoon, aming hinihilingan ang iyong Santong Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan, na mangusap sa bawat isa, at sa aming pagsamba, Panginoon, maranasan namin ang dampi ng iyong kabanalan, dampi ng paglikha ng pagbabago sa iyong buhay at dampi ng iyong kagalingan. Salamat, Panginoon, sa iyong Espiritong Banal na siyang kasama namin at tagapagturo namin sa gabing ito. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, mahirap pong magsalita tungkol dito sa sitwasyon ng babaeng ito. Dahil ang sitwasyon nito ay tungkol minsan sa isang biological situation ng isang babae. Kung babasahin po natin sa Leviticus chapter 15 verse 19 hanggang sumusunod hanggang 27, meron po doong detalyadong instruction pag ang babae ay dinudugo o merong mens o monthly period. Sa malimit, pag ang babae po ay nadon sa panahon ng kanyang period, inihiwalay sila sa community. Hindi sila allowed pumasok sa sinagoga o sa templo. Dahil tinuturing po silang marumi. At pag ito ay tumagal pa ng matagal sa common na nangyayari sa mga kababaihan, malimit po ay in-excommunicate ka, expelled sa templo o sa sinagoga. Ito po yung sitwasyon niya. At ayon po sa batas, hindi po ng mga propeta o ni Moises yung parang in-improve na batas ng mga rabbi, pwede siyang i-divorce ng kanyang asawa. Pwede siyang ihiwalay sa kanyang mga anak. Pwede siyang i-ostracize ng community o ng society. Ang masakit po nito, ang sitwasyon ng babaeng ito, nagkameron siya ng sakit. Sakit na for 12 years, dinala niya sa kanyang katawan. Sakit na ituturing kang madumi ng lipunan kahit ng iyong sariling pamilya. Hindi ka pa pwedeng lapitan. Nung binabasa ko rin po sa Leviticus yun ho palang inupan niya ay hindi natin pa pwedeng upuan. Dalang isang babaeng may monthly period, pag umupo ka sa inupan niya, kahit yung lalaki o nang umupo doon, ituturing na marumi hanggang gabi. At kailangan niya maligo at laban ng kanyang damit kahit pa bagong suot at magpalit ng damit. Ganun po katindi. Pero mga kapatid, ano ang pwede nating matutunan sa babaeng ito? May apat po na, kung merong 3-dimensional, meron po itong 4 na D. Pero ang aking nais pong ibahagi sa inyo ay 2 lang munang D. At kung papahintulot din ng Diyos, ay baka po next Sunday ko po may bahagi ayon po sa kalooban ng Diyos. Una po, ang babaeng ito sa verse 22, yung medyo last part po ng 42 hanggang 43, samantalang naglalakad si Jesus, sinisiksik siya ng mga tao, kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman, naubos ng lahat sa kapapagamot ang kanyang kabuhayan. May kaya ang babaeng ito. Dahil hindi, kung ito'y mahirap, ay wala lalagay na kabuhayan ito.
meron siyang kaya at maaaring masabi nating middle class o mas above middle class ang kanyang sitwasyon. Sa verse 43 pa lang po, dineclare ano yung kanyang sitwasyon. Meron siyang sakit for 12 years. Ako po yung nag-interview ng merong babae, merong monthly period. Sabi ko, tinanong ko sila o siya, gano'ng katagal yung usual na monthly period ng isang babae? Sabi niya, 3 days, 5 days, and maximum of 7 days. Mga kapatid, ito po ay 12 years. Ano kayang itsura ni Ate Olive pag 12 years kang dinutugo? O ni Ate Pe? O ni Ate Joy? Siguro slim ka na nun, Ate Joy. Ang payat-payat mo na nun. Ano kaya kung ang dinudugo yung medyo brown ng kulay? Nakita ko si baby. Baka maputla ka na, baby. Imagine nyo, 12 years. Hindi ko po malubos maisip ang sitwasyon nito. Tinanong ko siya, yung akin hong ex-girlfriend ng asawa ko, ano ang sitwasyon ng isang may monthly period? Ito po ang sabi niya. Pero for 12 years, meron kang mens. Ew. Yung parang initial na feeling, parang, ewan ko sa lalaki. Minsan ayaw ko masabing salamat, baka mapagalitan ako dito ng mga babae. Pero mga kapatid, ang tinanong ko siya, ano bang pakiramdam ng may mens? Uneasy. Uncomfortable. Bakit? Kasi ang feeling mo baka tumagos eh. Ito 12 years. Ano pa yung pakiramdam ng meron? Sabi na sa akong masakit ang pusod. Wow, 12 years, masakit ang pusod. Hindi ko, anong tawag doon? Hindi na, dysmenorrhea pa kaya ito? For 12 years, non-stop ang bleeding. Bakit? Siguro, kung ito sa panahon ito nangyari, hindi ko alam, baka maluma ang Modest, ang Whisper, o Charmy. Maluluma. Susuko yung mga may-ari ng gumagawa ng ganitong produkto. Ano ba yung pakiramdam ng merong monthly period? Yung 3 to 7 days of maximum of 7. Sabi niya ito, mainit ang katawan. Totoo nga ba yun? Di lalo na doon. Middle East yun eh. May nakakwentuhan po akong galing ng Riyadh o Jeddah, gaano kainit sa Saudi? Alam mo, Pastor, yung alas 7 ng umaga sa atin? Gaano kainit doon? Yung umaga daw ho. I-picture mo yung alas 11 to 1 in the afternoon natin. Yung gantong summer. Alas 7 daw ng umaga yun doon. Por Diyos, por Santo, ang hapdi na ho noon. Yung mag-bike o mag-motor ako, ang hapdi ng between 11 to 1 or to 2. Alas 7 lang daw ng umaga doon. Ganun daw kainit doon. Imagine, meron ka pa noon, ang init sa katawan. Ang hirap nito. Ano pa yung sabi ko? Ano pa ang sitwasyon ng isang merong monthly period? Ito pa po sabi ng aking asawa. Hindi lang mainit ang katawan, pati ulo. Mainit. May sapak. Hindi ko alam kung si Ate Joy sinasapak pa. Palagi ko hindi na. Mukhang natapos na ang monthly period dito. Pero mga kapatid, ano pa yung feeling? Ito ho mga kapatid, magaling ho ngayon, may uso na, may amoy, yung mabango, yung amoy aloe vera, may tea tree oil, yung may nihahalo para hindi mangamoy. Nung una ho, sabi ko, wala hong yung, hindi ko lang kung pwede ko makakwento ang tatay at ang nanay. Nung bang tagapon, meron na rin Modest. Kasi gusto kong tanungin ho yung iba, yung way back yung panahon ng before the war, Japanese war, and after the war, uso na ba nun
yung ginagamit ngayon, yung modern na ginagamit ngayon noon. Kasi I recall, nung ako'y batang maliit, ang nanay ko gumagamit nung parang lampin. Kasi kung babasahin nyo rin way back doon kay Jacob and Raquel, may time na hindi siya mapalis-alis nung kanyang father because sabi niya meron akong monthly period, hindi ako pwedeng umalis. Pero imagine po mga kapatid, hindi huuso ang charme, modest at whisper. For 12 years, meron kayo nito. Sino kaya ang lalapit? Ang lansa ho nun. Di ho ba? Ang bigat ho ng pinagdadaanan ng babaeng ito. Sobrang bigat. Ilagay po natin ang ating sitwasyon sa kanyang sitwasyon, not to the present time. Kasi hindi natin ito mapipil yung kanyang pinagdadaanan. Pinipilit ko hong damahin. Sabi ko, hindi ko talaga madama dahil lalaki ako eh. Pero ini-imagine ko sa sitwasyon nyo, wow! Ano yung sitwasyon pa ng babae na for 12 years to? Ito ang matindi. Naubos na ang kanyang kayamanan. At imagine po ito, for 12 years, hindi siya nagamot. Maring hindi lang 10 doktor na ang kanyang kinonsulta. Baka yung buong doktor sa Roman Empire, kinonsulta na niya. At maring naubos na ang kanyang pera sa kapapagamot. Ano pa po ang kanyang sitwasyon? Ito hong masakit. Ang mga Hudyo po ay very religious. Pero itong sitwasyon na, diniklara siyang unclean. Pag dinileklara po kayo ng high priest na unclean, wala hong makakatabi sa inyo kahit ang anak nyo. Kung siya may anak, hindi, kahit gustong-gusto niyang yakapin ng anak niya, hindi niya mayakap. Kahit gustong-gusto rin siyang yakapin ng kanyang anak, hindi po pwede. Dahil iditikla rin ang anak niyang unclean. Madumi. Ito yung sitwasyon nila. Ano ba po yung kanyang sitwasyon? Dahil unclean siya, hindi ho siya pwedeng umattend sa pananambahan sa sinagoga o sa templo. Hindi siya po pwedeng umattend sa kasalan. Hindi siya po pwedeng umattend sa mga birthday party. Hindi siya po pwedeng umattend to any social and community event dahil sa kanyang sitwasyon. I-picture natin, ito yung ating sitwasyon. At matindi po nito mga kapatid. For 12 years, na meron kang monthly period at walang tigil. Kung tayo'y nagumpisa ng sinlaki ng Atinilda, Osorio, imagine nyo kaya ano itsura nun pa after 12 years. Ganun pa kaya rin kakalaki. Alam nyo, nung sinama ng lasa si Atinilda daw nung the other Sunday, sabi ni Pastor, nung binuhat, sumulong siya, isa siya sa walong nagbuhat kay Atinilda. Hindi ko kakaya ng 4, 8 ang magbubuhat ng mga lalaki. Sabi ni Pastor, ang binubuhat niya hanggang pagbaba, hindi daw niya may tuwid ang kanyang kamay. Nanakit maghapon, hindi daw niya may tuwid. Hasta ng buhay niya, doon lang daw siya nakabuhat ng gayong kalaki. Ang matindi pa ho nito, sabi niya, yung hita lang daw ng tinda, mukhang malaki pa sa kanya at mabigat pa sa kanya. Pero imagine niyo, Ate Inda, magkameron siya ng ganitong karamdaman for 12 years. Alin kaya ang mataba nila ni Pe? Baka ho mataba pa si Pe. Halos, i-picture niyo po ang sitwasyon nito. Tin na tin na tin. Ano pa ang kanyang sitwasyon? Financially desperate. Wala ka ng pera, wala ka pang kalusugan. Ano pa ang kanyang sitwasyon? Spiritually desperate. Why? Di ka makaten ng pananambahan. Di ka makaten ng cell group. Any church gathering, hindi siya makaten. Kompletong inostracize ka. Halos itinuring siyang kasama ng mga kitongin outside of the city. Mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, we have the same situation like this woman.
parehas lang ho tayo, mga kapatid. Ito po'y larawan ng maraming tao na hindi pa kinakatagpo ni Kristo o nakakatagpo ang Panginoong Hesus. Ano ang ating sitwasyon? Physically, lumalakad tayo sa pagtanda, hindi sa pagbata. At kabahagi ng pag-edad ay ang sakit. High blood, diabetes, gout. At pagkatapos noon, we are moving towards death. Ano ba? Physically, lahat tayo tatanda. Lahat tayo pupunta rito. Financially, maring iba sa atin ay marami ng pera. Hindi ko nakita sa Ate Ellen dito, sa Tilisa. O maring walang-wala. Pero masabi natin siguro, financially able o well-off. Pero mga kapatid, maring meron ka ng pera. Ito lang ho, pwede kang bumili ng bahay ng dahil sa pera, pero hindi ng tahanan. Pwede tayong bumili ng liampo, lechong manok, leche flan, ice cream, lahat ang imagine yung masarap, pero not appetite. Anong hindi pa kayang bilhin ng pera natin? Good health. Ano pang hindi kayang bilhin ng pera natin? Pagtulog. Yung masarap at mahimbing na tulog. Ano pang hindi kayang bilhin ng pera? Pag-ibig, yung totoong pag-ibig. Ano pang hindi kayang bilhin ng pera kung meron man tayo? Kapayapaan. Ano pang hindi kayang bilhin ng pera? Kagalakan. Kasiyahan. Maring meron tayo nito. Maring sinyaman tayo ni Henry C., ni Lucio Tan, ni Dandigo Wangko. Christine, mga kapatid. Katulad din ng babaeng ito. Spiritually, mga kapatid, itineklara ng Romans 3:23. Lahat ay nagkasala at walang sino mang matuwid sa harapan ng Diyos. Pero mga kapatid, ano yung maganda sa Kanya? Meron siyang determinadong pananampalataya. Desperate yung kanyang sitwasyon, ngunit meron siyang determinadong pananampalataya. Sa verse 44, sinabi dito, lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipo sa palawit ng kanyang damit. Pero mga kapatid, papasin niyo po yung verse 42, nagsisiksika ng mga tao. Imagine nyo, nasa sulok lang siya, nasa tagilidan, silip-silip. Ayun si Jesus. Ayun, nasa dulo. Siksikan. Imagine nyo, punong-puno ito ng tao, hindi mahulugan ng karayom. Imagine nyo rin po, sino kang payat-payat din eh? Wala akong mga picture na talagang payat na payat eh. Ha? Hindi naman na rin. Ayun! Patawad. Yung mga, uy, kupalin na diyan. Imagine nyo, manipis-nipis pa ho din ng konti. Yan, manipis-nipis pa. Imagine nyo, ang lalaki ng katawan ni na Pedro. Fisherman ho ito eh. Imagine nyo, hindi mahulugan ng karayom at ikaw iipis-ipis to sa may kilid. Paano kaya ito makakalapit? Alam mo kung si Jesus, ayun na doon kay Alfred. Yun ang sitwasyon Jesus doon si Alfred. Ay nalakad. Hindi na pwedeng pasalubong. Grabe yung hirap kung tinahanan nito. Kung yan ay singpayat ni Andika, i-picture nyo, paano siya makakalapit mula doon papunta kay Alfred na hindi mahulugan ng karayom ng tao. Ilang beses kaya siyang nayapakan? Natungtungan. Kahit panong nipis niyan, kung hindi ho mahulugan ng karayom ang lugar, sigurado ho ko, baka nasipa na natin, tadyakan pa, nasigo pa. Nabato ka, just imagine yung struggle niya para lang makarating doon sa pwesto ni... Ano yung pinipicture ko po sa isip ko to, gumagapang ho ito. Sa palagay nyo kaya, for 12 years dinudugo, may lakas pa ho kaya yung maglakad? O pagkapang-gapang na lang ho yun? May lakas pa kaya ang tuhod niya?
Wala na. Gumapang ho itong parang maring sawa, para lang marating. Ay siksikan, hindi mahulugan ng karayom. Padahawak, hindi kay Jesus to. Sala na hawakan ko. So titingnan nyo ulit, ano bang kulay ng damit? Ayun ang kulay, pare-pares ang damit. Pero still, mga kapatid, against all odds on situation, siksikan, marami. Ano pa ang kanyang maaaring sinalang-alang? Nako naman, sa lahat ng disipulo, yung disipulo na Jesus, minsan may mga sapak, may attitude problem. Tinanong ni Jesus, sinong humipo sa akin? Diyos, sabi ni Pedro, por Diyos, por santo naman, Rabay, pagkakadami na nating tao din eh. Tatanong mo kung sinong humipo. Eh, maaari yung mga may sapak, medyo may ere ng konti itong mga barkada ni Jesus na laging katikit ni Jesus. Ano pa ang kanyang sitwasyon? Una, saan papunta si Jesus? Si Jesus naglalakad, maaaring nagmamadali. Bakit to? Kasi kung babasahin niyo po yung kwento, may pumunta sa kanyang isang synagogue leader, si Jairus. Bakit? Sabi ni Jairus, lumuti Jairus kay Jesus, Rabay, pumunta ka sa amin, mamamatay na kaisa-isa kong anak na babae. Siya lang ano ko, please, buhayin mo. Kung babasahin niyo po, immediately, Jesus, sige tayo sa inyo. May pupuntahan si Jesus, may mission si Jesus, puntahan ng anak ni Jairus. Pwede yung salang, mamaya na lang, busy-busy pa si, pwede niya sabihin, di ba? Nung babaeng ito, mamaya na lang ako sisingit. Busy-busy si Jesus, pero hindi. Hindi niya inisip yun. Ang importante rin, anong sabi niya po, dun po sa Mark chapter 5, verse 20, para mistaken, kahit mahawakan ko lang ang damit niya, kahit mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya, gagaling ako. Ito mo yung intense, kahit mahawakan, kahit hindi na ako kausapin ni Jesus, kahit hindi na ako pansinin ni Jesus, yung mahawakan ko lang kahit yung balahibo ng damit niya, yung panahi ng damit niya, gagaling ako. Wow. Pang klaseng pananampalataya ito, mga kapatid. In spite and despite of all the odds, hindi mahulugang karayom. Payat ka pa kay Enrica. For 12 years, dinudugo ka. Wala nang lakas siya maglakad. Pagapangho yan. Ano pang laman noon? Wala nang laman siguro. Baka butot, balat na lang yung taong ito. Pero in spite of that, meron siyang desperate and determined faith. Iwan ko po itong tanong natin sa ating lahat. Meron ba tayong desperado at determinadong pananalig o pananampalataya? Tulad ng babaeng ito. Ano niya yung babaeng ito? Unnamed. Hindi minensyon ang kanyang name. Pero kagandahan po nito, kung pantulot po ng Panginoon next Sunday, yung part po ng message, nais ko pong i-share sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli iwanan ko itong tanong nito. Do we have the same faith like this woman? Let us pray. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong mensahe sa amin, sa iyong nais iparating sa amin. Patuloy mo nga kaming uhawin sa iyo, gutumin sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoong Jesus. Amen. Tandaan natin ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Tinatawagan po ang ilang mga kabataan para po sa paglilikom ng handog.
Panginoon, naririto po ang aming handog sa iyo. Kalaki po nito, Panginoon, ay amin pong pagmamahal sa iyo. Nawa po, Panginoon, ay hawakan mo po at i-bless ang mga salaping ito at nawa po ito po ay patuloy pong magamit sa pagpapalagana po ng iyong mga salita dito sa lupa. Sa iyo po namin iaalay ang mga handog na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po, Diyos, ay lumalapit sa iyo. Dala ng marami naming kapatid ang kanilang pasasalamat. Pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan na pinadama at ipinagaloob o ipinakita sa amin. Panginoon, salamat po ng marami. Panginoon, kabahagi nito, lumalapit din kami sa iyo bilang iglesia katulad po ng maraming mga kapatiran sa loob ng sanktuaryong ito, sa mga nakatayo at sa mga nakaluhod. Nais po nilang idulog sa inyo ang kanilang mga bigat o pasanin sa kanilang mga dibdib. At nagpapasalamat kami, O Diyos, sa kagaanan na iyong kaloob, sa iyong pagkapanibagong sigla at lakas na kaloob sa bawat isa sa amin. O Diyos, amin din pong nilalapit sa inyo ang ilang nalalapit na gawain ng iglesia. Ang BCS o Vacation Church School na mag-umpisa bukas. Pagpalain niyo po ang mga BCS volunteers. Gayun din po, Panginoon, ang mga batang dadalo sa iba't ibang sentro o dakong lugar ng BCS. Ito may sa Balagtasin, sa Siko, dito sa Bayan, o sa iba pa pong lugar dito sa Lipa. Panginoon, salamat sa inyong paggabay sa mga guro, gayon din po sa mga bata. Panginoon, namin din pong inilalapit sa inyo ang medical and dental mission na gaganapin po sa May 5 sa Balagtasin at sa May 19 sa Siko. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga doktor at nurses at other medical staff na pupunta doon. Aging di po maging pagpapala sila sa lugar o sa mga tao, sa bata, kabataan, lalaki at babae at matatanda.
na kanilang pagmiministeryohan o paglilingkuran. Salamat po, Diyos, ng marami. At amin din po, Panginoon, tinataas sa inyo ang gagawin namin pagpili o paghahalal ng membro ng Church Council mula sa chairperson, vice chairperson, at ang mga sumusunod pa sa bawat board, sa board of CEN, board of elders, sa board of deacons. Panginoon, salamat. Ang kalooban niyo mangyari. Ipagkaloob niyo po sa iyong iglesia ang mga tamang tao, nakahandang tumugon sa iyong tawag, nakahandang maglingkod, nakahanda at may kagalakang mag-alay ng kanilang sarili bilang buhay na handog sa iyong harapan, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ito. Ang lahat po ng parangal at papuri ay aming inialay pabalik sa iyong paanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ngayon, buhay at makapangyarihang Diyos, igawad niyo po sa aming lahat ang inyong bendisyon. Paliwanagin nawa ng banal na Diyos ang kanyang mukha sa atin, iligtas tayo, palakasin at pagalingin ang kapangyarihan ng buhay na Diyos, at patuloy nating damahin ang init at higpit ng yakap ng pagmamahal ng Diyos Ama, at patuloy na manahan at maghari sa ating buhay, tahanan at iglesia ang banal na Espiritu, at gamitin tayong daluyan ng kanyang kapayapaan, kanyang pag-ibig, kagalakan, kagalingan. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Amen.